Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Mga balita ng impormasyon nga angay hibro ang mga isyu nga kinahanglan aksyonan ini pagtitirukon nga nigpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso ika nga Philippine Information Agency Eastern Visayas igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon Eastern Visayas habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. Voter Registration Education Program han COMELEC gintikangan na ha Sinirangan Visayas. Upat nga LGU sa Sinirangan Visayas kasado na para han Cycle 2 han Tourism Champions Challenge. Bago nga mga oportunidad para han Biliran Geothermal Project Phase 2 ginaandam penro naguhulat hin kabaguhan. DOST Secretary Sulidum ginpangunahan ang groundbreaking ceremony ha pagtutukuron nga Provincial Science and Technology Office ha probinsyahan Leyte. Inflation rate ha Eastern Samar naghinay bidahan tuig 2025. Panginahanglan han mga professionals ha Northern Samar diretso na nga natatagad ha pag-abri han PRC office. Ihap han mga enrollees sa Santo Niño Sped Center nga may autism condition nagtitikadamo. Samar nagpabaskog hinaktibo nga suporta ha 30th Annual Autism Consciousness Week 2026. Pagdumara han Sakay-Sakay Festival 2026 naging malinang puson. Harapsada Balita DSWD ng DOH ginpahilawig ang information dissemination para han autism. Bungtuhan Karigara nagsalinurog han 455th founding anniversary. Walo nga kurso ginopreser han City Government han Tacloban, ilarom han Community Livelihood Extension Program. Kampanya kontra rabies ginpapahurugot han City Veterinary Office. Han News and Information Center, bago nga college scholarship program ni PBBM igindansar. Doli 8 nakafacilitate hin 18.9 million pesos claims han 2025 ipinaagi han single entry approach program. Ay istorya panlawas, paglikayhan rabies, pag-iistoryahan. Mga detalye hanaton mga balita masunod na. Maupay nga oras makasangkayan ini ang amon pinakasyahan nga sibyada para han ikaduha ka tuig han Agenda Hautso. Salamat aniyo padayon na pagtutog hini nga programa. Ako si Frederick Homeres. Bago nga pahinahing edisyon han Agenda Hautso, kundi pareho lagi hapon kapaso ngan kamahinundanon nga mga balita nga impormasyon anamon ipapadangat. Ako si Steffi Liborios. Tutok permi hamon kada semana nga edisyon han Agenda Hautso. Ngan permi niyo makikita na Facebook pages sa Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako si AJ Espinosa. Ang Agenda Ha-8 in iyo masusundan ha mga istasyon han Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ngan Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, DYRK Radyo Calgara, ngan Berada Teleradyo ha IBC 6 han Palo. Ini hi Jane Sanyano Gay, ini ang iyo Agenda Ha-8 Year 2. Agenda Hautso. Voters Registration Education Program han COMELEC gintikangan na ha Sinirangan Visayas. Adi ang report ni Jasmine Kate Agosto han PIA Leyte.
Nagkatitirok ang mga estudyante magturot do ngan mga opisyales sa bungtuhan Basay Samar agud masayuran han mga angay hibabruan bahin ang tiarabot nga barangay ngan sanggunian kabataan elections yan nga Nobyembre tuig 2026. Personal nga tinambong hi Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia han voter registration ngan voter education activities agud mag-aghat ha mga partisipante nga gamiton anera mga katungod nga bumotos. Nagpapadayon ang pagparehistro kutob Mayo yan nga tuig. Sumalakan Chairperson Garcia, katungahan populasyon han mga kabataan nga botante yana inhinay-hinay na nga nagtatagad og nagahatag han importansya han pagbotos. Lakip ha mga ginhisgutan kumo kaparte han voter education, amo ang mga angay buhato na eleksyon, ang sakto nga pagbotos nga nan pagbawal han vote buying and vote selling, sugad man ang pagsuporta han pagsurapo han misinformation ngan disinformation. Natuod ni Chairperson Garcia nga ang nasabi nga aktibidad in magkakaadahin maupay nga resulta diri laha pag-aghat nga gamiton ang katungod pagbotos han pinakaangay nga kandidato agud makabot ang ginihingyap nga kaupayan han katawhan ngan komunidad. For me, magiging effective po ni especially for us student na magkaada kami awareness aron na magkaada kami knowledge kung ano na leader, kung ano ba dapat iyahimuon, ano ugalit na leader na tam pipilion para tam pagboto diri na saya. Samtang ginaaghat gyapon ni Chairperson Garcia ang nga tanan nga sektor han sosyedad nga magkaadahin maupay nga sumpayan agud mamintinar ang kamurayawan durante han eleksyon. Ano ang dapat gawin na ni Congress? Proper coordination lang sa mga stakeholders, sa ating uniform personnel, lalo na rin sa ating mga ibang civil society. Dapat maipaliwanag, halalan ito, importante, pero hindi dapat maging dahilan ng kamatayan o pagsasakitan. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto, ini ang Neo Agenda Haotso. Upat nga LGU sa Sinirangan Visayas, kasado na para Cycle 2 han Tourism's Champions Challenge. Adin report ni Alit Reyes, han PAA Leyte. Upat nga mga local government units sa Sinirangan Visayas ang porman nga ginendorso sa Department of Tourism para Cycle 2 and Tourism Champions Challenge o TCC. Ang TCC inusa nga kompetisyon nabut ngayon mga LGUs para han pinakamaupay nga infrastructure proposal para ang ira programa turismo kundiin iging popoponer ang mga proyekto nga makakapalambo han turismo han lugar. Ini nga kompetisyon ay pinaagihan pagigsumpayan ng DOT nga ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Yan nga tuig entry han Region 8 ang Leyte Saba Basin Peatland Adventure and Learning Park han LGU Alang-Alang Leyte ngan han Palo Lighthouse Heritage and Creative Hub han LGU Palo Leyte. Lakip gihapon nga ginendorso ang Southern Leyte Tourism Hub ang Provincial Government ang Southern Leyte ngan han Project Gateway o Generating Access Tourism Enhancement and Welcome Assistance for You han LGU Hinunangan Southern Leyte. Sa Malacan DOT 8 Regional Director Karina Rosa Tiopes nga umabot ta 11 ang mga nagsumiter han ira proposal kundi upatlaan na endorso para han national nga level. Sa Malapacan Chopes nga ini nga ihap nagpapakita han kadasig han mga LGUs nga mapauswag pa ang ira mga tourism projects agud mamaintenar ang kamaribhong nga industriya han turismo han ira lugar. Ang mga magdadaog nga munisipyo hini nga TCC Cycle 2 in makakarawat hin winning prize nga 15 million pesos kada usa, samtang ang mga syudad nga probinsya naman in may premyo nga 18 million pesos para ang ira mga igin proponer nga tourism infrastructure project. Una na dinhi nga nakadaog at TCC Cycle 1 ang LGU Silago ha Southern Leyte. Di nga Philippine Information Agency Leyte, Alit Reyes, ini ang EU Agenda ha 8. Bag-o nga mga oportunidad para hanbiliran geothermal project phase 2 ginaandam. Penro naguhulat hin kabag-uhan. Adi ang detalye nga igahatag ni Rodrigo Victoria han PIA Biliran. Giklaro sa Department of Environment and Natural Resources o DNR nga wala pa sila nadawat nga bisan unsang development proposal para sa gikabaniog nga ikaduhang hugna sa Biliran Geothermal Project o BGP2. Matod ni Elber B. Labaclado OIC Provincial Environment and Natural Resources Officer sa Biliran, dili pa mahimo ang expansion sa proyekto tungod kay wala pa gani na operationalize ang phase 1 nga nahimutang sa lungsod sa Kaibiran. Our office is not in receipt of any developmental proposal for that matter. Because I would say personally, I think kung you mention about geothermal, I think kung BGI man siya, personally ako pag the way I look at it, is
Hindi sila mapapag-expand at this point in time. Why? Kapag sila maka-operationalize sa ilang phase 1 na Sab niya nga walay angay kabalak ang publiko, ilabi na kung ang basihan lamang mo ang mga balita sa social media. Sumala pa niya, daghang hugna o istriktong proseso ang sundon sa dili pa masugdan ang bisan unsang geothermal undertaking. Sa bahin sa DNR matud pa niya, dungan kining ipatuman uban sa Department of Energy. Ilabi na nga flagship program sa gobyerno ang renewable energy, lakip ang geothermal, solar, wind o hydroelectric power. Ang modification karon sa national government, hindi lang geothermal, to include solar, to include wind, to include hydroelectric power. Yes, that precisely that green energy because renewable. Gipasabot nila Baklado nga kasagaran sa supply sa kuryente sa rehiyon nagagikan pa sa coal power plants nga nailhan nga dunay dakong epekto sa kinayahan. Busa giduso sa national government ang paggamit sa green o renewable energy sources. Gitumbok usab niya nga sayop ang pagtuong ang geothermal energy makadaot sa kinayahan. Pananglitan nini ang tungunan geothermal power plant sa Ormoc, usa sa pinakadako sa Asia. Nga kapin sa 20 na katuig nga nag-operate nga walay dokumentadong grabe nga kadaot sa palibot tungod sa water reinjection process. Sumala pa nila Baklado ang geothermal exploration mag-agi una sa preliminary evaluations o feasibility studies. Kung mapamatud ang viable ang proyekto, dito pa lamang moduol ang mga investor sa host LGU o sa opisina sa gobernador alang sa konsultasyon, clearance o formal nga presentasyon sa proposal. Busa, gihangyo ni ICPNR Officer Baklado ang publiko nga magpabiling alerto apan kalmado o magsalig lamang sa opisyal nga impormasyon gikan sa hingtungdan nga mga ahensya sa gobyerno. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, kini ang inyong Agenda Ha-8. DOST Secretary Solidum ginpangunahan ang groundbreaking ceremony kapag tutukuron nga Provincial Science and Technology Office, Leyte. Adan report ni Denny Rose Peñada, Bitso Intern Han PIA Leyte. Formal na nga pagtitikangan ang pagtukod ng Provincial Science and Technology Office o PSTO Leyte Building sulod ng DOST 8 compound. Nagpapakita hamas nga nagpakurukusog ang science and technology dinhi ha probinsya. Ginpangunahan ni DOST Secretary Renato U. Solidum Jr. ang groundbreaking ceremony para hantulo kaandana nga pasilidad nga igtutukod agud magpadukwag ang local research and development capabilities. Pagkukumpiniran ng STREAM Laboratory, Innovation Hub ng ICT Training and Services Facility, tanan nakasentro ka mga teknolohiya nga makakabulig, pagpaudawag ng agrikultura, ekonomiya ng sensya ha probinsya. Problems will arise continuously. Scientific solutions need to be done. And so, this groundbreaking of a ceremony for this 3-story building will be very, very momentous for the province of Leyte. Labot lahan groundbreaking han PSTO Leyte, ginpangunahan gihapon ni Sekretary Solidum ang pag-abrihan sa Rice Centro usa nga pasilidad nga nagikiya ang mga parag-uma para han science-based farming nga panuya mapauro-upay ngan mapadaramo ang ira mga ani han magkalain-laing nga produkto haluyohan mga problema ngan ayat sugad ang nagbabag-o nga klima ngan mga kalamidad. Tikang ha Philippine Information Agency Leyte, ako ay Denny Rose Peñada, Bitso Intern, ini ang iyo Agenda Ha-8. Inflation rate han Eastern Samar ginhinay didahan 2025. Adyan italikan bigong ban han PI Eastern Samar. Nakapagtalahin mas mahinay nga pagsakahan presyohan mga balidya a probinsyahan Eastern Samar han nakalabay nga tuig nga 2025 kung kumparahan 2024. Sumlahad datos sa ingin pagawas han Philippine Statistics Authority o PSA ang asa nga press conference kaupod ang mga local media. Tugang pahan PSA Eastern Samar, hinabubo ang inflation rate ng probinsya tika nga 2.6% ang December 2024 ngadto nga 0.2% ang December 2025 o 2.4 percentage point nga paghabubo sa annual inflation. Sumulakan PSA Eastern Samar Chief Statistical Specialist Ronnie Bahado, ang inflation rate amo ang suklanan han kapaspas ang pag-ios ang presyo han mga produkto nga serbisyo nga agsob pinapalit han mga panimalay.
Dugang paniya nga ang hinungdan han paghinayan ng inflation ang mas hinay nga paghabubuan presyo ang pagkaon nga non-alcoholic beverages nga nagtalahin negative 1.2%, tika nga negative 4.2% na naglabay nga bulan. Bisan pa hini, may dagyap pang sektor nga nakapagtalahin pagsakan presyo, sugadan panapton nga sapatos, health, nga sports and recreation. An may pinakadako nga ambag nga inflation ng probinsya, amon sektor han restaurants nga accommodation services. Habugos nga Eastern Visayas, ang Eastern Samar ang may pinakahabubo nga inflation rate han December 2025. Yung mga kabuhin ini, mag-prepare itong mga consumidor, unahin dapat nila po sa commodities kasi based on our presentation, nila natin mga commodities na nagiging factor in the decrease of our consumer prices. Sumula naman na DTI Eastern Samar nagpapadayon nga stable ang supply ngan presyohan mga panguna nga produkto. Ngan padayon ang monitoring nga ahensya base masiguron pagsunod han mga tindahan na suggested retail price. Tika nga PIA Eastern Samar V. Tolentino Gumban, iniya niyo, Agenda Ha-8. Panginahanglan han mga professional sa Northern Samar, diretso na natatagad hapag abrihan PRC office. Adin report ni Aileen Diaz sa PIA Northern Samar. Hingyap san mga professional sa Norte San Samar na baton san pag-abri san buhatan san PRC. Natuman gihapon ang hingyap san mga professionals nga adton magiging professionals san pag-abri san buhatan san Professional Regulation Commission didi sa Norte San Samar. Ini natuman dida sa soft opening san PRC operation sadton Enero 21 ngadto sa ka-22 2026 kundiin ini nakagserbe sinharani sayo kayukot katawo. Ini nga pag-abri sa PRC Extension Office inigin lunsar sa don Oktubre sa nakalabay nga tuig pagdara o pagduok sa serbisyo sa nasyonal nga mga ahensya harani san katawhan nga nanginginahanglan. Kaupod sa PRC ang National Bureau of Investigation or NBI, Department of Foreign Affairs ngan CHED. Ini nga one-stop shop engin paningkamutan ni former 1st District Representative Paul Daza sa pakigburobligay sa gobyerno probinsyal pinaagi sa Northern Samar Peso, lokal nga panggobyernuhan san Katarman ng University of Eastern Philippines kundiin ini nga government center nakahimumutang. Kung ini nga opat ka ahensya ma fully operational, magiging masayo na ang pagkuha sin mga dokumento, lisensya, rehistro nga iba pa nga mga transaksyones nga ginkikinahanglan antes ano sa katawo makasulod sin pantrabahoan. Nasugad si PRC Chief Administrative Officer Joscoro Lumagbas nga ang soft opening nga natabo in panigamnan san pagtikang san serbisyo san PRC dihan sa probinsya. Limitado laoga ngon sin duha ka adlaw ngadto san kakompleto san pasilidad, personahe ngan pag-set up san iba pa nga mga requirements ngan mao na sira makagserbisyo duro diretso sa kada adlaw. Ang soft opening naman is pag-commence ang operation, ang among presence din Northern Samar to deliver our services to Northern Samar. Especially ang mga professionals. And would-be professionals na nanginginahanglan ang service. Iyagin patapudan publiko nga kung makumpleto la dayon ang ginkinahanglan nga pasilidades, ang PRC makakapahamtang san regular services sugad san iba nga buhatan san gobyerno. Kuan PRC. Ang kuan niya full service from examination to renewal, registration, and mga certifications. We will cater to the needs ng mga clients for those in Northern Samar.
Dugang ni lumagbas kung regular na ang irap operasyon, kaapi sa ira serbisyo ang professional licensure examination, pagrehistro, renewal, pag-issue certification, ng iba pa nga mga serbisyo nga may kalabutan sa professionals o adton magiging professional. Dakuan pasasalamat ni Miss Cheryl Kapunhay sayo sa nakatagamtam sa serbisyo. Sugad niya, dako ini nga bulig na ibanan ang bugat sa pagbiyahe, pamasahe, ngan kapagalan. Makakuha la sin dokumento sa PRC. Dihan malaksi ang proseso basta la sumunod sa scheduled appointment. Kikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa Norte San Samar, ini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda Ha-8. Ihap han mga enrollee sa Santo Niño Sped Center nga may autism condition nagtitiga damo. Ani detalye kan Sol Alarcon han PIA Eastern Visayas. Mas nga nagtikada mo na yun na ang mga kabataan nga konsiderar special children nga na eskwela sa Santo Niño Sped Center di na syudad ng Tacloban. Ininibaroan ang Philippine Information Agency. Han makahimang rawin sa magturot do nga Ma'am Sofia Epiphany Palanas o sa ini nga class advisor. Tikang hausang autistic child na dugad na iniya na sumalakan Ma'am Sofia. Usahihan mga magturot do Sped Center nga na handle hin mga kabataan nga may da autism nga intellectual disability disorder o IDD condition. You know, I started with 1 30 years ago. Nag-1, then 4, then nag-6. Yan na, 4 na kami nga section. 10 is ang maximum. Ano na nga ni, nagkaada kaming 32 to 32 to 32. Kaya di rin naman, makuri na talaga ang di rin na ng tayo. Kunhan una, madali ang pagpapasunod ha, mga kabataan nga may sugad nga kondisyon. Pero yan na, diri na, salit kailangan o kinahanglan, good and one-on-one nga pagtutdo haira. Labutan autism ngan IDD. Ang iba nga non-graded nga mga kabataan nga naka-enroll sa Santo Niño Sped Center, in may daghihapon mga hearing and visual impairment. Labot la inihan mga regular classes. Ang pinakabata nga naka-enroll yan na Santo Niño Sped Center nga may sugad nga mga kondisyon, inaida din 7 anyos, samtang ang pinakalaga sa ira in 15 anyos. Pipirahan mga maobserbahan nga behavior o gawi hinusang autistic child ang kawaray direkta nga eye-to-eye contact kin maiha iya ikasitawo. Mga hyper nga usahay distractive o nakakadistroso aniya gawi nga usahay delayed speech nga kun ging kakaistorya diri eksakton iya kabaton. Ginaaghati Ma'am Sofia ang mga kaganak nga may baro pag-akseptar o pagkarawat han kondisyon ang iramang anak nga nagiging usang challenge haira. Tika nga PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo Agenda Ha-8. Nagpakita probinsiyahan Samar rin aktibo nga suporta 13th National Autism Consciousness Week 2026. Diingin agad ang ngatanan nga opisyal nga empleyado ang gobyerno habugos sa probinsya nga magsulotin asul nga bado o blue accessories como simbolo ang solidaridad ng pagkarawat parahan mga individual nga ada autism spectrum. Ini nga panawagan gimpatumang pinaagi ang Executive Order No. 03/2026 nga gimpagawas ang Gobernador Han Samar. Hakat Balogan 1 Sped Center, gimpay gayon ang Angels Walk, showcase of talents han mga speed pupils, magic and bubble shoe, nga iba pa nga mga aktibidad kaparte ang obserbasyon ng 13th National Autism Consciousness Week. Durante ang aktibidad, naghatag yung mensahe Dante Bernardito han Persons with Disability Affairs Office, iya gimpay numduman nga ang autism, hindi rin dapat kitaong kumukakulangan, kundi kumubahin ang pagkakaiba-iba nga nagdadarahin talagsaon niya kusog, talento nga abilidad at tagsang individual a komunidad. Samtang ginaghat naman ni Dr. Carmen Arlim, Speed Coordinator hangkat Balogan City Division, nga himuon nga mas inklusibo ang eskwelahan ng komunidad. Agud ang mga kabataan nga may autism ay makaabat hin pagkarawat pagintindingan pantay nga gayon na edukasyon. Hakalbayog City naman inag-organisa ang City Disaster Risk Reduction and Management Office hindi RM Vulnerable Sector Inclusivity Program ng hands-on CPR training orientation kumubahin ang Autism Awareness Month. Personal nga inatindiran ini ni Kalbayog City Mayor Raymond Uy nga nagpakita ang suporta syudad para ang inclusivity ng kaandam hapanahon hing kalamidad. Ini nga mga aktibidad nagpapakita ang padayon nga paningkamot ang mga lokal nga gobyerno sa Samar nga mapahaluag pa ang pagkilala,
pagkarawat yan aktibo nga pag-upod han vulnerable sectors labi na han mga may autism ha mga programa hang komunidad. Ikang happy ay Summer Ronald Roma, ini ang iyo agenda ha 8. Gidasok gihapon o giduyogan sa bagang dot sa katawan ang gihimong Sakay-Sakay Festival nga gipasibdahan sa Dakbayan sa Maasin pagka-Domingo, Enero 25. Kini bisan pa man na postpone, balik usa ka semana ang maong kalihukan imbis itunong sa naandang pitsa pagka ikatulong Domingo sa bulan sa Enero kon Enero 18 karong tuiga 2026. May hulga sa dawtang panahon gumikan sa Tropical Depression Ada, ang unang bagyo nga may sulod sa nasod. Hinungdan nga gipaniguro sa mga hingtungdan ang kaluwasan o seguridad sa tanang mga ning salmot. Prosesyon sa mga sakyanan sa dagat ang mithi sa Sakay-Sakay Festival. Sakay ang imahen sa Senyor Santo Niño, kasalugan nga nakadaninag mga turistang dumudoong lokal man o langyaw. Sa tulumanon kapihan sa PIA Southern Leyte, si Denti Ines Daling, City Assistant Tourism Officer, may klaro nga nalambigit sa relihiyosong pagtuo ang Sakay-Sakay Festival kay nagsaulog man kini sa kapistahan sa Balaang Bata, ilabi na alang sa mga Katoliko. Apan gihatagan usab og gibugaton sa city government ang nagpaluyo nga kultura ug tradisyon nga sa kaniay pa sa mga karaang mulupyo sa Masin kini gi-practice o gibuhat na. Si Daling nagkanayon. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pilalino, alang sa Agenda Ha-8. Haturat-sada balita yan na. DSWD ngan DOH gimpahilawig ang information dissemination para han autism. Bongtong karigaran nagsalin urog in 455th founding anniversary. 8 nga kurso ginopreseran city government han Tacloban Ilaruman Community Livelihood Extension Program. Kampanya kontra rabies gimpahurugot han City Veterinary Office. Detalye hini nga mga ratsada himbalita masunod na. Nanawagan ang Department of Health ng Department of Social Welfare para hinmas sa larom nga pagtagad ha sitwasyon han mga aada ha autism spectrum disorder. Ini haluyuhan kakulangan ha impormasyon han kadaman kunti paunan o intindihon ngan pagtagdon ini ng mga kabataan nga may ada special needs. Gintagan hindoon han DSWD nga limitado pan ang pagintindihan publiko han may ada sugad hini nga kaso. Sanglit pa man, kulang anay hatag nga suporta para han may ada sugad hini nga sakit. Sumala kan Dr. Cheryl B. Palami, usa nga developmental and behavioral pediatrician, ang autism in mahinay nga development han bata nga nakakaapekto ha iya komunikasyon, social, ngan behavioral skills. Iton autism, since waray pa kita na-identify nga cause, waray pagyapon kita cure. And because waray kita cure, it's a lifelong condition. So, damula ay iton may autism nga may intellectual disability, no? Or what we used to call mental retardation, okay? There are also quite a number nga may ada ADHD, may da seizure disorder, no? May da learning disability, so they can actually really co-occur. Tikang ha Philippine Information Agency Leyte, para haratsada balita, inihi Krisha mga poro, Bipso intern, ini ang iyo, Agenda Ha-8. Isalain urughan bungtohan Karigara Leyte, ang era ika 455th founding anniversary, pinaagihin mga magkalain-lain nga mahinungdangon nga aktibidad, pagkilalahan mga kinahayaan ngan kultura han lugar. Ginbuhat din usa nga grand parade, kinpartisiparan han mga magkalain-laing ahensya han gobyerno ngan organisasyon nga naghatag hin karisyuhan ha pag-abrihan okasyon. Gindumaragi hapon ang mga paisan-isan nga paugnat ha kusog, partikular ha volleyball, usahan mga popular nga sports ha pagkayanahan bungto. Pinakaimportante han selebrasyon amo ang Dato Gara Awards nga naghatag hin pasidungog ha mga board passers, bar passers, sports medalist ngan iba pa nga mga residente ha bungto nga naghatag hindungog ngan mahinungdangon nga kontribusyon. Congratulating all of you kasi para naman hindi ito ganit-ganit. And lastly, happy founding anniversary sa atin. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para haratsada balita. Ini Kurt Cyrus Margalio, work immersion student han Leyte National High School. Ini ang iyo Agenda Ha-8.
mas pagpalambong ang mga lokal nga panarbahuan ng panginabuhi, nag-opreser ang City Government of Tacloban hinwalo nga mga kurso ha iralumhin Community Livelihood Extension Program o CLEP para in skills training. Sumalakan Rowena M. Mate, CLEP Coordinator nga ang mga mababaruan na abilidad hiniin pwede magamitan han kada tagsa nga makabiling hin panibag-o nga trabaho. O di man ngani makagtikang hin kalugaringon nga negosyo. Laki pinay nga mga kurso amo ang food processing, dressmaking, cosmetology, hair cutting, baking, reflexology, ngan iba pa. Basta dapat pwede makaparuan siya. We ask the participants. Ang kada tagsa nga kurso ha iralumhin CLEP in maabot hinapulo ngadto 15 ka adlaw. Umabot nahin masubra mil ang nagpartisiparhan CLEP program dinahin tuig 2025. Ang CLEP program ay nagre-representarin padayon nga pagkomentaran syudad nga magkamay-adahin inklusibo nga mainuswagon na ekonomiya. Direkta nga namumuhunan habilidadan kada tagsa parahan sustainable nga panginabuhi. Pika nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita, ako Maria Elena Herbacio, Ipso Intern. Inian, Agenda Haon. Ratsada Balita! Ginpahuruhugot yanahan City Veterinary Office sa Tacloban ang kampanya para pagsarangan rabies sa mga hayop, pinaagihan catch neuter vaccinate release o CNVR program. Nanagood magpamubaan gihapon ang populasyon mga layaw nga ayam. Hailaro man programa ang mga layaw nga hayop intaluwas nga nadadakop kimpipisitan nga gimbabakunahan kontra rabies. Nanaurhi kimbubuhian tibalika ira orihinal nga mga lokasyon. Kinaghat ang City Veterinary Office ang mga pet owners nga maging responsable haira alaga nga hayop, pinaagi han mintenado nga bakuna, agud ini diri na makadarahi gin mga katawhan. May tungkol din animal shelter ng Tacloban City. It is actually animal shelter and rabies observation facility. So, ang purpose ini, may ada kita gibubuhat yan ang catch, neuter, vaccinate, and release na programa. In-launch ini natin last year, September, during the World Rabies Day celebration. Ginaghat naman ng mga lokal nga opisyal mga mulupyo nga suportahan ang programa, pinaagi ang pagreportan mga layaw nga hayop, pagbuhatin responsable nga pagtag-iyan mga laga nga hayop, nga pagpabakunan ira mga laga nga hayop. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, para Ratsada Balita, ako hi Maria Cristel Reposar, Bipso Intern. Ini ang iyo Agenda Haotso. Ratsada Balita! Nagpapahigayon hinibay ba nga banner programs ng special initiatives ang Tacloban City Agriculturist Office. Agud masuportahan ng food security and sustainable development han Department of Agriculture, sugadan high-value crops ng organic agriculture programs. Tungod han climate change, nagpagawasin climate smart technologies agud mobuligan ng mga parag-uma ngan mga kabataan nga makapag-adapt habag nga pamaagi han pag-uma. Usaha mga problema nagtitika idaran ng mga parag-uma. Sanglit, ginaaghatan kabataan nga ada mga eskwelahan, out of school youth, ngan mga anakan mga parag-uma, ngan puro pangisda nga magkaada interes ha agrikultura. May daliwat scholarship program nga may 29 kaadlaw nga training ngan may da allowance para maging andaman mga kabataan nga sumulod ha agricultural sector. Samtang, ginpapahinumduman ng mga business owners nga dapat may the proper garbage segregation ngan price tag an era mga baligya. Kay mandatory obligasyon ng seller nga magbutang hin price tag. Tikang ha Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita. Ako, Hitrisha Nicole Nerha, Break Immersion Student, Han Leyte National High School. Ini ang iyo agenda ha-otso. News and Information Center, bago nga college scholarship program ni PBBM, ginlansar. Dole 8, nakafacilitate hin 18.9 million claims han 2025, pinaagi han single entry approach program. Tikang han News and Information Center, aadihin ni Lupido han PIA Eastern Visayas. News and Information Center.
Gintuman ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. han naglabay nga semana aniya saad nga makadahin college scholarship program para ang mga nangunguna nga senior high school graduates nga magpadayon pag-aram para mapunaan ang importante nga mga sektor nga nanginahanglan haira. Haya mensahe nga ginbasa ni House Majority Leader nga Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos, gintagan hindoon ni Presidente Marcos Jr. nga kinahanglan inklusibo ang edukasyon, inididahan iya paglansar ang bagong Pilipinas Merit-Based Scholarship Program nga ginbuhat sa Ilocos Norte, Centennial Arena, Lawag City. This way, they may pursue degree and technical vocational education and training. Diploma programs aligned with our country's hard-to-fill and high-priority sectors. Today, we are fulfilling that promise. Ini nga scholarship program ilakipan bag-o nga mga inisyatibo para sa edukasyon nga ginlansar han CHED, TIPED ngan TISDA, haylarumhan programa para sa buti ng bayan at mamamayan, galing akses, batid at angat tungo sa yaman ng bayan o ang PBBM Gabay ng Bayan programs. Pinagihini nga programa ang nangunguna nga 5 nga nagtapos han kada senior high school habukos nga nasod, sugad man ang mga kwalipikado nga nagtapos sa TISDA nga may national certificates, may adahigayon nga maipadayon ang undergraduate degrees o ang technical o vocational education training diploma programs din man high performing universities o technical vocational institutions. Sumalakan Presidente Marcos Jr. masulod ang mga scholar ang mga programa nga subayhan mga prioridad nga sektor ngan subayhan panginahanglan han sosyedad base mabaton ang kakulangan yan makabuli sa paglukwag han nasod. Ginaghat naman ni Presidente Marcos Jr. ang mga estudyante nga pahimulsan ang mga scholarship program ng gobyerno, labi na nga target hini nga programa nga makaadahin 20,000 nga scholars habugos na nasod para school year 2026 to 2027. But scholarships alone will not solve every barrier. We know that for many Filipino families, the first obstacle is access. And often, access begins with something basic. Dugang pa ang Pangulo nga ang bag-o nga ginlansar na proyekto patuloy na edukasyon, patuloy na pag-ahon o Project PEPA, inusa nga nationwide caravan nga magdadara in klaro nga napapanahon nga impormasyon para senior high school graduates nga mga benepisyaryo han Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS. Target kan Project PEPA nga makaaghatin por lo menos 490,000 nga senior high school graduates nga mga benepisyaryo han 4PIS nga mag-eskwela ilarom han Tertiary Education Subsidy Program. Ini nga mga pitadhan gobyerno inagpapakitahan urusa nga aksyon han administrasyon para iporma edukasyon hangatanan niya level. Halay niya sumat maabot hin 18.9 million pesos nga monetary claims ang natuhay ang Department of Labor and Employment Regional Office 8 nga nakabenepisyo hin maabot 1,122 workers tikang haybay-ba nga dapit ang Siderangan Visayas han nakalabay nga tuig pinaagi ang Single Entry Approach o SINA program. Ang duli ay nakarecord hin 88.4% settlement rate ha pagpatuman han SINA program, hariyon kundiin masitaas initanding ang 75% target na settled request for assistance han nakalabay nga tuig. Base han consolidated report nga ginsubmit han National Conciliation and Mediation Board, maabot hin 934 requests for assistance ang nakarawat han Dole Eastern Visayas kundiin 826 cases iniin malinampuson nga nasettle, samtang 100 requests for assistance naman ang ginwithdraw o di nga ni ginrefer han National Labor Relations Commission o iba pa nga hintutungdan nga ahensya. Anwalo naman hindi nga requests for assistance in naka-schedule para hin mandatory conferences. Hakabugusan, maabotin 99% ha requests in na-disposan Dole Eastern Visayas ngan ini nagpapakita maupay nga pagdumarahan programa hadayon o kadagmitan nga pagtagadhan labor concerns. Sumalakan Regional Director Attorney Dax Villaruel, ini nga resulta ay nagpapakita gihapon han kaepektibo han largo pagtagad o intervention han labor dispute resolution. Ang SINA program han gobyerno in naghahatag hin paspas, waray gasto nga nagsiserbi nga lugar para han mga magtatrabaho nga employers nga maresolba layon ang mga issue ha panarabahoan. Ikang han News and Information Center han PIA Eastern Visayas, ini hinil dalit lupido ngan ini ang iyo agenda ha 8.
Update sa mga proyekto, programa nga aktibidades tikang ha mga magkalain-lain nga ahensyahan gobyerno. Iyo may babatian ha kaagyo ha agenda ha 8. Kaagyo ha agenda ha 8. Pinamatudan han mga persons deprived of liberty o PDL nga may ada hera kapas nga makagpaangbit han ira mga hibaro bisan kontemporaryo hera nakapaslak kaprisuhan. 15 nga mga PDLs in malinang puson nga nagtapos ha electrical installation and maintenance and situ training ha Ormoc City Jail Male Dormitory. Ini nga programa inahimugso ha panguna ni Jail Senior Superintendent Ril Sunon and Regional Director han Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Regional Office 8. Jail Chief Inspector Jimmy Topia and Ormoc City Jail Warden ngan hapakig-usa han TESDC han LGU Ormoc. Okay, so ang importance ani nga training, so they are taught kiniyang pag-install o mga different types of conduits. So, natay REC, natay PVC conduits, and then bending of conduits, cutting of conduits, and then reaming of conduits. Ang training program in naghagos hin 196 ka oras o ekwibalente hin 25 dias. Diin gintagan hinigayon ang mga trainees in intensive ngan hands-on training para tiha electrical installation and maintenance. Sumala naman ang usa nga trainee, dako ini nga bulig para ira may tungod nga haira pagbalik ka komunidad, may ada nira posible maging pakabuhi ngan makakabulig hirahan ira tag sa pamilya. Dako kaning tabang namo kay kuhon-kuhon nga pagawas may magamit na mga among gi eskwelahan nga rin mga nya sa mga salamat sa ko sa LGU nga itagaan mi opportunity nga makakaton ni ani nga klase nga gintagan hinduon han BJMP nga padayon an ira paningkamot nga matagan hin personal ngan professional growth an mga persons deprived of liberty ipinaagi ha paghatag hin paghag-id nga makakabulig ha ira kun higayon bumalik na hira ha ira tagsa nga mga komunidad. Tika nga Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 8, ako Hijeyo Von Mark Lauron, an iyo kagiyo ha agenda ha 8. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon han mga tambal o paglikay han mga magkalain-lain nga mga sakit nga nakakabalaong ha Panlawas ang mga tawo. Iyo may babatian, ha Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na! Sa karon nga edisyon sa Istorya Panlawas, atong hisgutan ang rabies, usa ka delikado ug makamatay nga sakit. Ako si John Aaron Tambis. Ang rabies matakdan pinaagi sa kagat o garas sa iro ug ang iring. Malikayan kini kung paspas ang aksyon. Ako naman si Carlo John Villesquina. Sa tuig 2025, padayon ang kadelikaduhan nga dala sa rabies. Base sa report sa Department of Health, na ay 216 human cases sa tibuok nasod ang report gikan sa Enero hangtod Setyembre. Ug bisan pa kini nag-ubos ang numero sa mga kaso kumpara sa tuig 2024, ang virus kini nagpabiling gihapon nga hapit 100% nga makamatay. Sumala sa DOH, kini nga makamatay nga sakit matakdan ang tao pinaagi sa kagat o garas sa hayop nga naay rabies. Ilabi na ang iro ug iring. Ang unang mga sintomas naglakip sa hilanat o kasakit dapit sa samad. Sa ulahi nga bahin, ang pasyente makasinati og kalibog, kahadlok sa tubig o karisod sa paginhawa. Kung kini mogawas ang mga sintomas, musangkot kini sa kamatayon. Pero samtang pwede makontrol ang pagsamot sa mga sintomas, talagsa ra kini makaluwas ang biktima ug naa may makaluwas, makasinati pud og grabe nga epekto sa neurological system o nerbyo sa utok sa usa ka tawo. Ang rabies malikayan pinaagi sa hustong kahibalo ug paspas nga aksyon. Kipay mangnuan ang publiko nga kung makagat o magasgasan, gasan dayon ang samad gamit ang sabon ug naagay nga tubig sulod sa 15 minutos. Kinahanglan po dayong muduol sa health center aron makadawat og bakuna batok rabies nga mao kini ang post-exposure o pre-exposure nga anti-rabies vaccine. Gidasig usab ang tanan tag-iya sa hayop nga pabukunahan ng ilang iro ug iring ug likayan ang pagpasagda sa ilang mga hayop. Gidasig ang komunidad nga likayan ang pagduol sa mga hayop nga walay tag-iya. Inyo nadungog ang mga importanteng balita sa inyong Panlawas.
Nagkinaot niya kamo magpabilin nga himsog ang panlawas aron makatabang sa paglambo sa atong sosyedad. Pagpadayon mi sa paghatag ninyo og impormasyon nga naay kalabutan sa kahimsog ug tabangan ka nga malikayan ang mga sakit. Dapat healthy para happy. Gikan sa Philippine Information Agency, kini si Carlon John Delibeskina ug ako naman si John Aaron Tambis para sa Storya Panlawas. Kini ang inyong agenda hautso. Sumat panahon! Maurog naton nga nababatian hanya na ang pagbago han tuig ang termino nga share line. Hilabi nga siyahan pala nga simana ginlasurbo na ang reyon hin makukusog nga uran nga naging hinungdan hin babaha. Sumalahan pag-asa ang share line inusa nga weather phenomenon kundiin nagtatapo ang matugnaw nga paso nga hangin nga nakakahimo hin boundary habot nga hini nga magkaiba nga hangin. Kasagaran anini inaytatabo hapagtapo han matugnaw nga hangin han amihan o kun amihan o northeast monsoon nga naan mapaso nga hangin tika nga Pasipiko. Darahan magkaiba nga characteristics hini nga hangin ini nagiging kausahin waray undang nga uran nga usahay makusog nga dahan makusog-kusog nganan sa gunson nga paguran amuan nga haw kagdurot hin mga flash floods nga pagumok hantuna habot nga hini magpapagawas pirmi ang pag-asa hin anunsyo pinahagin mga heavy rainfall warning agud maghatag hin pahimatngon hilabi haton lokal nga lugar nga apektado han shear line. Kada tulo ka oras ang pagpagawas hini nga rainfall advisory nga kangayan lapamatian han katawhan. Tika nga Will Bureau ang Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ini Ruben Miñano. Ini ang iyo agenda hautso. Editorial! Edukasyon ang pinakagamhanan nga armas kontra hakakablasan. Hanakatalaan nga pagpatuman han bagong Pilipinas Merit-Based Scholarship Program ginpapamatud-an han Administrasyon Marcos ang pagtuo hini nga siridnganon dili lang kumo panaad kundi tinuod nga pitad para han paghatag hin edukasyon hangatanan para han hingpit nga pag-unhan han nasod Pilipinas. Hapagtuman ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. haniya saad ha State of the Nation Address, klaro ang mensahe ang di kalidad nga edukasyon indiri pribilehiyo hapipirala kundi abre ang portahan hangatanan nga alayan matikang man hapang publiko o pribado nga liburan maakademiko man o technical vocational. Ang scholarship para han mga nangunguna nga mga senior high school graduates ng TESDA passers intinuod nga pamuhunan diri lahan kadatag sa nag-aaram kundi han kabubuwason han bugos nga nasod. Importante gihapon nga tagad hinduon nga ang bagong Pilipinas Merit-Based Scholarship Program indiri na iba ka programa. Ini inkaparte han hilawig nga programa han Commission on Higher Education, Department of Education ngan TESDA haylarom han PBBM Gabay ng Bayan programs usa nga pagpamatuod nga ang reforma edukasyon in ginbabaton han gobyerno. Ang pagtutok ka mga hard to fill ngan high priority sectors in nagpapakita nga malinaw ang sumpayan han edukasyon ngan ang panginahanglan han sosyedad. Nakikita nga usahan maihan ang kakulangan han sistema pang-edukasyon han aton nasod. Pero tinuod ang pasidaan han presidente nga diri sadang ang scholarship la, ang access ilabi na ang impormasyon in nagpapabilin na ayat. Din hinasulod ang kamahinungdanon han project patuloy na edukasyon, patuloy na pag-ahon, din panuyo nga daton mismo ang mga komunidad ang impormasyon kaparte ang mga oportunidad sa edukasyon, ilabi na ang mga benepisyaryo han 4Ps. Hakabugusan, ini nga mga pitad in nagpapakita hin malinaw nga direksyon o sa nga sistema panedukasyon para han kadamaan may nga ngadtuan nga nakasentro ang mga kinahanglan han nasod. An ayat lagudman insiguraduon nga padayon nga tangkod ang pagpatuman hini nga mga programa ilabi na aton naton mga kabugtuan. Inintungod nga kada scholar nga natatagan hinigayon mas nga ginpaparigon naton ang paglaom para mas mainuswagon na Pilipinas. Para ang editorial, ako Herayan Arinto, inaniyo agenda haotso. Iyo pala himbatian ang pinakauri nga impormasyon nga solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo.
Damo salamat ang iyo pagupod hamon hining edisyon. Kami magpapabiling nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod nga higayon, ini ang iyo Agenda Also Year 2. Agenda Hautso. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Hautso, ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para hakoswagan han panginabuhi han mga mulupyo tugtog ha sunod nga higayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ini ang iyo Agenda. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 656